Shout out sa iyo, Sir Rodolfo Toralba from Bagong Barrio, Caloocan City. So salamat po sir sa pag-subscribe at sa panonood ng aking mga videos. So ito na po yung request mo sir na green pastel opaline at saka green opaline na ipinagpares ko. So ayan po sila sir. So nesting na po sila ngayon. Shout out sa iyo sir, MSMFF Birds 6417. So welcome po sa aking YouTube channel sir at salamat din sa panonood. Shout out sa iyo John Gilbert Narido. So salamat sa panonood sir at sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. So shout out Marlon Binasio. Salamat sir sa panonood ng aking mga videos. Shout out Luis Rafael Unday. So welcome po sir sa aking YouTube channel. So I hope may natutunan kayo at mayroon kayong nakuhang mga idea patungkol po sa aking mga alagang ibon at mga fancy chicken sa aking munting backyard dito sa bahay. So kung mayroon po kayong mga pa-shoutout mga ka-backyard, mag-comment lang po kayo sa mga videos ko para pag once nag-upload ako mga ka-backyard ng aking mga latest videos, so ma-shoutout ko kayo mga ka-backyard. So maraming salamat po mga ka-backyard sa lahat ng nag-subscribe at sa mga bagong subscribers sa aking YouTube channel. So thank you po ng marami. Malapit na tayong umabot mga ka-backyard ng 800 subscribers. So maraming salamat sa mga suporta nyo mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood sa aking mga videos na ina-upload mga ka-backyard. At patuloy lang kayong sumuporta mga ka-backyard dahil patuloy na din ako magbibigay ng mga tips patungkol sa aking mga alagang ibon at mga pansit chicken dito sa bahay mga ka-backyard. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. At saka start na tayo mga ka-backyard sa update sa aking mga alaga dito sa bahay. Ay mga ka-backyard, isang mainit na umaga po sa ating lahat. So kumusta po kayo? So kumusta din yung mga alaga nyo mga ka-backyard? So kung bago ka pa lang sa aking channel mga ka-backyard, as ako ng malaking favor sa'yo, please like, share, subscribe para lagi kayo updated mga ka-backyard sa mga ilalabas kong video dito sa aking mga alaga sa bahay mga ka-backyard. So mayroon tayong isang subscribers mga ka-backyard na nagtatanong kung kumusta na ba yung update sa ipinagpares ko na African Lovebird mga ka-backyard na green pastel opaline at saka yung green opaline ko mga ka-backyard. Shout out sa iyo Sir Rodolfo Toralba. So ito na po yung katanungan mo sir dahil sa araw na to is mag-update ako sa lahat ng mga breeders ko na ipinagpares. At saka mayroon din akong good news sa inyo dahil yung tatlong pair ng cockatiel is mayroon na po silang mga itlog at saka yung isang pair ko is may dalawa na po silang painakay. So proceed na tayo mga ka-backyard para makita nyo yung update sa aking mga breeders dito sa bahay. So unahin natin tong isang pair ko ng cockatiel mga ka-backyard dito sa aking pintuan sa bahay. So ang hen po dyan mga ka-backyard is yung Lutino hen. At saka ang cock naman mga ka-backyard is yung white face na nasa loob ng nest box. So ayan mga ka-backyard, binuksan ko na po yung nest box nila para makita natin mga ka-backyard kung ilan ba yung itlog na naibigay ng unang pair ko ng cockatiel. So medyo malabo mga ka-backyard kaya silipin natin ulit para makita nyo talaga kung ilang itlog ba. So wow, may dalawa na po silang itlog mga ka-backyard. I hope mga ka-backyard mag-add pa sila ng itlog dahil patuloy pa naman yung pag-breeding nila mga ka-backyard. Dahil kapag nagbibigay ako mga ka-backyard ng pagkain sa pair na to is nakikita ko mga ka-backyard na nag-mating pa yung dalawa. Kaya I hope mga ka-backyard makaabot ng 4 na eggs ang kanilang maibigay sa atin mga ka-backyard. So maganda po itong parisa na to mga ka-backyard dahil Lutino po yung hen at saka white face din yung cock. So update ko rin kayo mga ka-backyard pag once nakaproduce na yun ng mga painakay. So itong pangalawang pair ko ng cockatiel mga ka-backyard is ang hen po dito is yung pearl mga ka-backyard. At saka ang cock naman mga ka-backyard is yung pied cock. So siya po yung nasa loob mga ka-backyard na naglilimlim ngayon. So ayan. So mayroon po silang 4 na itlog mga ka-backyard. So inilawan ko na po ang itlog nila mga ka-backyard. Hindi ko lang na-update sa inyo dahil masyado akong busy sa trabaho. So lahat po ng itlog ng parisa na to mga ka-backyard is fertile po lahat. So kahit busy ako sa trabaho mga ka-backyard, sinikap ko pa rin na maka-upload ng mga videos para sa inyo mga ka-backyard dahil mahal na mahal ko kayo na aking mga subscribers. So pumunta naman tayo mga ka-backyard sa pangatlong pair ko. So ang hen pala dito mga ka-backyard is yung albino. So itong white, ito po yung hen. At saka yung cock naman mga ka-backyard is yung yellow face gray.
So, siya po yung papa ng mga painakay natin ngayon mga kabakyard na dalawa. So, tips ko din sa inyo mga kabakyard, kapag once humahawa kayo sa inyong mga painakay na ibon, is much better mga kabakyard na humawak muna kayo sa canary seeds. Kasi ang tendency po niyan mga kabakyard, mayroon tayong masisilang ibon. So, pag once hinawakan po nyo ang kanilang mga anak mga kabakyard, at saka nangangamoy tao yung yung mga painakay nila mga kabakyard, pag once binalik nyo na sa loob ng nest box, tapos nahawakan nyo. So, baka patayin ng nanay o di kayo yung tatay mga kabakyard ang mga painakay na na-produce nila. So, dagdag tips ko mga kabakyard, maglagay muna kayo ng canary seeds sa kamay nyo o di kaya ilublob nyo muna yung kamay nyo sa canary seeds bago kayo humawak sa mga painakay nyo mga kabakyard. So, ayan mga kabakyard, 3 itlog po itong naibigay ng pair na to, kaso mga kabakyard, yung isang itlog is infertile po. Pero okay lang mga kabakyard, at least nakabigay sila sa atin ng 2 painakay. So ito po mga kabakyard, maliliit pa. So maganda naman mag-alaga ang pair na to mga kabakyard, dahil kitang-kita nyo naman, malulusog yung mga anak nila, at saka busog na busog. So I hope mga kabakyard, sa second clutch ng parents na to, is makapagbigay na sila sa atin mga kabakyard. Kahit 4 lang na mga kabakyard, 4 lang na painakay, okay na yun mga kabakyard. Pero yung 2 mga kabakyard, okay na din, at least may naibigay sila sa atin. So thankful pa din tayo sa taas mga kabakyard, dahil nabigyan niya tayo ng 2 malulusog na sisiyo mga kabakyard sa ating alagang cockatiel. So ito namang pair na to mga kabakyard, is ito po yung back-to-back Prillback Hago ko mga kabakyard. So, ang hen po dyan mga kabakyard is yung Spangle. So, pumapasok-pasok na po siya sa nest box mga kabakyard. At saka, nakikita ko na din sila mga kabakyard na nag-breed mga kabakyard sa kak natin na Bayo, Double Crest Prillback Hago. So, I hope mga kabakyard, makaproduce na sila ng itlog para mayroon akong ma-update sa inyo mga kabakyard kung anong result sa parisan na to mga kabakyard, kung makapagbalabas ba sila ng visual hago o makapagpalabas sila ng complete hago sa atin mga kabakyard. Dahil ang pair na to mga kabakyard is back-to-back hago. So may tendency po mga kabakyard na makapagpalabas sila sa atin ng visual hagurumo o di kaya complete hagurumo. So dito naman mga kabakyard, ito yung pair ko ng 2 English Budgie. So ang kak po dyan mga kabakyard is yung white TCB, at saka ang hen naman mga kabakyard is yung yellow TCB. And then dito sa kabila mga kabakyard, ang male naman is yung wild type green, at saka ang female naman mga kabakyard is yung nasa loob ng nest box. So ito nga pala yung green pastel opaline ko mga kabakyard na African lovebird, at saka yung green opaline ko mga kabakyard na kak. So sa ngayon mga kabakyard, nesting pa din sila. So, malapit na tong mga kabakyard mag-itlog, dahil nakikita ko na yung hen na binabarakuhan ng kak natin mga kabakyard. So, I hope mga kabakyard, makaproduce sila sa atin ng itlog, at saka makaproduce din sila sa atin mga kabakyard ng painakay, para mayroon tayong additional mga kabakyard na painakay sa aking flying cage mga kabakyard sa mga African lovebirds ko. Dahil sa ngayon mga kabakyard, ang nakatira pa sa aking flying cage mga kabakyard sa African lovebird ko is 2 pa sila mga kabakyard. So isang Bayo Opa, at saka isang Bayo Personata mga kabakyard, na anak din ng aking back-to-back Personata na parisan mga kabakyard. So ayan, silipin natin ulit ang nest box mga kabakyard, dahil marami na silang nagawang nesting material. So I hope mga kabakyard is makaproduce na sila ng mga itlog sa atin mga kabakyard. So dito naman sa kabilang nest box mga kabakyard, ito po yung parisan ko ng Black Masked Personata mga kabakyard na African lovebird. So mayroon po silang 3 itlog mga kabakyard. So nailawan ko na po yung itlog na yan mga kabakyard, at saka lahat po ng itlog nila is fertile. So ayan po yung hen mga kabakyard, yung nasa loob na hindi pa lumabas. So binabantayan niya mga kabakyard ang itlog niya. Baka nasa isip ng hen natin mga kabakyard, baka kukunin yung itlog ko, wala na ako malilimliman. So ang kak po mga kabakyard is yung Black Masked Bayo Personata. So siya po yung kak mga kabakyard, siya po yung papa sa 3 itlog mga kabakyard na nilimliman ng ating hen sa loob. So ayan mga kabakyard, sumisilip-silip po siya sa loob ng nest box, kasi binabantayan siguro niya yung yung partner niya mga kabakyard, baka mabulabog.
So, nasa loob na po siya mga ka-backyard, pumasok na po. So, ito naman yung update mga ka-backyard sa aking apat na Prillback Hagurumo. So, mayroon po ako ditong incomplete hago mga ka-backyard na dalawa. Mayroon din akong Prillback hago na isa. Mayroon din akong hago breed mga ka-backyard na isa. So, ito namang parisan na to mga ka-backyard is ito yung parisan ko na pastel opaline. At saka ito namang blue fisher ko mga ka-backyard na hen. So, sa ngayon mga ka-backyard, may dalawa po silang itlog. At saka still pa rin sila mga ka-backyard na nagmi-meeting. So, ito naman sa kabila mga ka-backyard is may isa po itong itlog. So, open natin mga ka-backyard para ma-check nyo kung ilan na bang itlog niya. So, may isa pong itlog mga ka-backyard. So, ang hen po dyan mga ka-backyard is double factor opaline, Ewing. At saka ang cock naman mga ka-backyard is yung nasa labas na blue fisher cock. So, siya po yung pinag-partner ko mga ka-backyard sa ating double factor Ewing na opaline. So, dito naman sa taas mga ka-backyard, ito yung last ko na pairing. So, itong back-to-back yellow TCB na English Budgie. So, banded na sila ngayon mga ka-backyard, pero hindi ko pa sila nakita nag-meeting mga ka-backyard o di kaya nag-breed. So, sa kabila naman mga ka-backyard, is yun po yung aking parakit mga ka-backyard na pinarisan ko ng Prillback hago na cock. So, dito naman mga ka-backyard, may apat po na itlog ang ating English Budgie na hen mga ka-backyard na white TCB. So, mayroon na po siyang apat na itlog mga ka-backyard. Kahit kaka-harvest pa lang ng anak nila mga ka-backyard, ang sipag talaga ng parents na to. Dahil kahit hindi pa na-harvest ang kanilang mga anak mga ka-backyard is nakapagbigay na siya sa akin ng apat na itlog. At saka infertile po yung apat na yan mga ka-backyard. So, ang English Budgie ko na to mga ka-backyard is mabait talaga siya. So, kitang-kita nyo naman mga ka-backyard. Pag once nilagay ko yung kamay niya sa nest box mga ka-backyard is sumahalik po siya. So, ang nasa labas po mga ka-backyard is yan po yung partner ng ating white TCB na English Budgie. So, binabantayan ko niya yung hen mga ka-backyard. So, dito naman sa kabila mga ka-backyard, dito yung hago breed na albino half crest. At saka itong yellow mga ka-backyard na double crested, pero wala po siyang prillback sa likod mga ka-backyard. Pero carrier po itong dalawang to mga ka-backyard ng Hagurumo bloodline. So, I hope mga ka-backyard makaproduce na din sila ng mga itlog at saka ma-update ko din sa inyo mga ka-backyard kung ano ulit ang maibigay nila sa atin mga ka-backyard ng mga painakay. So, dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. Maraming salamat po sa panonood. Enjoy lang po tayo mga ka-backyard sa hobby natin kung saan tayo masaya. So, God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo.